أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa araw pong ito, ang ating pag-usapan ay patungkol po sa tuklasin natin ang tunay nitong ganda. Ng ating paksa ay huwag kalimutan ang kabutihan ng ibang tao. Isa po sa pinaka magandang turo ng Islam, ibig sabihin kasama po sa mga magagandang katuruan ng relihiyong Islam, ay huwag nating kalimutan ang kabutihan ng ibang tao. Sinabi ng Allah sa Banal Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tansawul fadla bainakum." Wala tansawul fadla bainakum. Suratul Baqarah 137, na sinabi ng Allah na huwag niyong kalimutan ang kabutihan ng bawat isa sa inyo. Itong aya na ito, itong talata na ito ay ibinaba sa tinatawag na usapin na talak. Ibig sabihin, yung tinatawag na paghihiwalay. Bakit? Dahil tayo ay pinapayuhan ng relihiyong Islam na bago ka mag-isip ng talak o makipaghiwalay, ito ay sa mag-asawa, lalaki o babae, ay sinabi ng Allah sa Banal Quran, wala tansawul fadla bainakum. Huwag niyong kalimutan ang kabutihan ng bawat isa sa inyo. Isa sa mga nagiging dahilan kung bakit maraming nagkakahiwalay, at karamihan dito ay sila ay nagsisisi pagkatapos ng sila ay maghiwalay, dahil sa oras ng galit ay lahat binibitawan ng mga salita o anumang mga sinasabi, kaya pagkatapos ng galit na ito, sila ay nakapagsabi na masama, sila ay naghiwalay, pagkatapos ay sila ay magsisisi kapag nangyari na ang mga nangyari. So isa po sa inuutos sa atin ng Islam ay bago magdesisyon ng tao, halimbawa gusto niya makipaghiwalay sa kanyang asawa, ganun din ang lalaki at saka babae, bago ay isipin muna natin ang mga kabutihan ng ating asawa. Siguro, sa isang Muslim, sa isang mananampalataya, kapag inisip niya ang bagay na ito sa kanyang asawa, siguro kung 5 taon, 10 taon na nagsama ang mag-asawa, marahil marami tayong mga pinagdaanan na isipin natin ang mga kabutihan ng ating asawa upang ito ay maging dahilan na maiwasan natin ang pakikipaghiwalay. Ang pakikipaghiwalay ay ito po ang pinakahuling solusyon kapag hindi nagkakasundo ang mag-asawa. Ito pinakahuling solusyon. Dahil, syempre ito ay solusyon kapag wala na talagang paraan. Pero hanggat maaari, lalo-lalo na yung may mga anak ang dalawang mag-asawa at minsan maliliit na mga bagay ay nagkakaroon na ng tinatawag na nag-aaway tapos gusto nila maghiwalay, ay yung utos sa atin ng Islam ay pag-isipan natin ito mabuti at isipin natin ang kabutihan ng bawat isa sa atin. At makikita natin sa ating pamumuhay. Bakit? Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, syempre isa sa natin, lahat tayo nagkakamali. Ang lalaki, ang babae, nagkakamali. Pero kadalasan sa atin kapag sinang-ayunan natin ang opinion sa atin ni Shaitan, yung tinatawag na mga bulong sa atin ni Shaitan, ang tanging makikita natin ay ang ginawang kasalanan ng asawa natin. Ang kanyang mga ginawang kabutihan, simula nung kayo ay magpakasal hanggang sa oras na yun ay nakalimutan niya lahat. Ito ay wala na. Ang tanging alam lang niya ay yung nagawang kasalanan ng tao o yung asawa niya. Yan ay isa sa mga bagay na dapat nating iwasan. Kaya nga, ang turo ng Islam, wala tansawul fadla bainakum. Huwag niyong kalimutan ang mga kabutihan ng inyong asawa. Nung kayo ay unang magpakasal, yung mga kabutihan ng sinakripisyo ng asawa mo. Yung, halimbawa sa babae, yung kanyang pagdadalang tao, yung pagsakripisyo niya sa mga anak mo, mga anak nyo, yung kanyang pagdadalang tao, biruin mo lang, ang magdala ka ng 9 months na 1 kilo sa iyong tiyan.
Pero sila ay itong mga asawa natin, kinaya nila ang bagay na ito. Yung pagpapanganak nila sa ating mga anak. Allahu Akbar. Ito ay dumaan sila sa kamatayan. Kaya isipin natin yung mga ginawa nilang mga kabutihan. Napakaraming mga kabutihan na nagawa ng ating mga asawa. Yung pagod nila sa bahay, paglilinis, galing trabaho, maglilinis pa, lahat gagawin. Yung pag-aalaga ng mga bata, isipin natin yung kanilang mga gawa, mga nagawang mabuti, yung mga sakripisyo nila, bago natin isipin yung nagawa nilang kahit na isang mali. Ganun din sa mga kababaihan, isipin din natin yung tinatawag na ginawang sakripisyo ng ating asawa. Yung tinatawag na kanyang ginawa, halimbawa sa kanyang paghahanap buhay, yung sakripisyo niya para mabuhay lang ang tinatawag na pamilya. So maraming dapat isipin na mag-asawa dahil ito kapag ginawa natin ito, inshallah bi'idhnillah, kasama ito sa makakatulong sa atin upang hindi tayo agad-agad magdesisyon na makipaghiwalay sa ating asawa. Tayo po ay nagkakamali din. Wala pong perpektong tao. Tayo ay nagkakamali. Pero ang kamalian natin, halos lahat, ang karamihan ng maraming mga tao, ay ang tanging nakikita nila. Hindi lamang ito sa mag-asawa, sa ibang mga tao din. Ang tanging nakikita nila ay kamalian ng kanilang kapatid, ang kanilang kaibigan, ang kamag-anak. Pero ang lahat ng nagawang kabutihan ay nakalimutan na. Ang lahat ng nagawang kabutihan, nakalimutan. Halimbawa, isang kaibigan, nakagawa ng masama. Lahat ng kanya nagawang kabutihan, nakalimutan. Yun lang alam nila, natatandaan nila. Sa mag-asawa naman, nakagawa ng kamalian ng kanyang asawa. Masya Allah, memorize niya sa ganitong taon, sa ganitong buwan, sa ganitong araw, ikaw ay gumawa ng ganito. Memorize na yung details. At sa araw na ganito, taon ng ganito, buwan ng ganito, ikaw gumawa ng ganito. Lahat ito ay mga kamalian. Mga kapintasan, kamalian, memorize ng tao. Pero, ang kabutihan ay nakalimutan na. Ilang years na pagsasama na mag-asawa, magkakaibigan, magkakamag-anak, ilang taon ang kanilang pagsasamahan, isang kamalian lamang ang nagawa ng isang tao, subhanallah, nakalimutan na ang taon-taon na kabutihan. Allahul musta'an. Tuwang-tuwa si Iblis kapag ganun. Kapag hinayaan natin ang bagay na ito. Kaya, sabi ng Allah, wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla bainakum. Huwag niyo kalimutan ang kabutihan na nagawa ng inyong kapatid, inyong asawa, yung ibang tao. Katulad din, halimbawa, mayroong isang ustad, mayroong isang da'iyah, mayroong isang mangangaral na halos iginugol niya ang kanyang oras, iginugol niya ang kanyang panahon sa pagbibigay ng mga aral sa mga tao, pero meron siyang isang pagkakamali at nakalimutan na ang kanyang ginawang kabutihan. Na halos siya lang yung tinatawag na pinag-uusapan, si ganito, nakalimutan ang kanyang mga pagsisikap na ginawa niya ng ilang taon. Yan ay isa sa mga kamalian natin bilang isang tao. Kaya wag natin itong hayaan dahil si Iblis ang tinatawag na nagtatagumpay. Si Iblis ang natutuwa kapag ito ay ginawa natin. Kaya palagi nating alalahanin ang utos sa atin ng Allah, payo sa atin ng Allah, wala tansawul fadla bainakum. Huwag niyong kalimutan ang kabutihan ng bawat isa sa inyo. Kaya sa mag-asawa, yan ang pinakaunang payo sa atin. Katulad sa atin, bakit ang magulang natin hindi natin kayang tinatawag na bayaran yung utang na loob natin sa kanila? Bakit sa magulang natin? Kahit anong gawin natin. Dahil sila ang kanilang pagod sa atin mula nung pagbubuntis nila, panganak nila, yung pag-aalaga sa atin, yung sakripisyo nila. Kaya tayo, pinagbawalan tayo kahit yung salitang off na pagtanggi sa ating mga magulang. At kahit mali sila sa kanilang halimbawa, may nagawa silang kamalian, hindi natin sila pwedeng pagsabihan ng tinatawag na malakas na salita, kundi dapat maganda pa rin ang pakikitungo natin sa kanila. Bakit? Dahil sa kanilang tinatawag na sakripisyo na ginawa nila para sa atin. Kaya narapat lamang na ganun ang isipin din natin sa ating asawa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Bakit makikita natin na tinatawag sa atin, bakit maraming nawasak na mga pamilya,
mga magkakamag-anak, mga magkakaibigan, dahil lamang sa isang kamalian. Dahil lamang ang nakikita natin ay ang kamalian, hindi natin nakikita ang taon-taon na ginawang kabutihan ng tinatawag na tao, ng tao na kaibigan natin. So makikita natin sa buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay kanyang isinabuhay. Ang wala tansawul fadla bainakum. Huwag niyong kalimutan ang kabutihan ng bawat isa sa inyo. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nung siya ay umalis papunta ng Taif, siya ay nagparating ng Islam sa mga taga-Taif. Pero hindi siya tinanggap ng mga taga-Taif. At nung siya ay bumalik sa Makkah at siya ay humingi ng pangangalaga sa mga hindi mananampalatayang Quraysh na kanyang mga kilala, dahil sila ay sinasaktan at pinapahirapan ng tinatawag na mga Quraysh. Kaya humingi siya at si tinatawag na Mut'im bin Adi, isang hindi mananampalataya na taga Makkah, ang kinuha niya ang kanyang mga anak at pinadamit niya ng mga panggera at sinabi niya pumunta siya sa mismong malapit sa Kaaba at kanyang sinabi na nasa pangangalaga ko si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil doon, nung nangyari ang labanan sa Badr, yung pag-atake yung pag-ano ng mga taga Makkah sa Badr, yung papunta ng Madina, ay nanalo ang mga Muslim at maraming mga nabihag na mga hindi mananampalataya. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang kumbaga ay pinangarap niya na sana kung buhay lamang, sabi niya, law kana al-Mut'imu ibn Adi hayyan thumma kallamani fi haula yung mga bihag la taraktuhum lahu. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung nabubuhay lang si Mut'im bin Adi, yung tao na yun na nangalaga kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa oras na siya ay pumasok muli sa Makkah dahil sa pagpapahirap pananakit ng mga Quraysh na siya ay pinangalagaan, itong si Mut'im bin Adi. Kung sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung siya ay nabubuhay lamang at hiningi niya, kinausap niya ako at hiningi niya itong mga bihag, ay wallahi ibibigay ko sa kanya ng walang kapalit. So makikita natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam na isinabuhay niya itong wala tansawul fadla bainakum. Huwag niyo kalimutan ang kabutihan ng bawat isa sa inyo. Si Mut'im bin Adi hindi Muslim, namatay na hindi mananampalataya. Pero ganun pa man ay hindi nakalimutan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang ginawang kabutihan sa kanya. Ganun din na sa kanyang pamumuhay, yung si Aisha radhiyallahu anha, minsan ay sa kanilang bahay dumating ang isang matandang babae. At nalaman ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito yung yung kapatid at yung mga kaibigan ni Khadija. Dahil si Khadija ay namatay na. Pero si Khadija ay isa sa pinakamamahal na asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil siya ang pinakaunang tumanggap sa kanyang relihiyon pagkatapos ni Abu Bakar, at siya ang tumulong at nagtiwala at lahat ay tinulong niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ay bago pa lang nagpaparating ng relihiyong Islam. Kaya maganda ang yung kanyang pagtanggap sa kanila, yung kanyang pakikipag-usap sa kanila, at kapag may mga bagay na dumating na mga pagkain kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay pinapadala niya sa mga kaibigan ni Khadija radhiyallahu anha. At sinabi ni Aisha, bakit ganyan ang pakikitungo mo sa kanila, sa matanda na yun? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha, ya Aisha, innaha kanat ta'tina zaman Khadija. Tunay, ng babaeng yan ay dumarating sa amin sa oras nung nabubuhay pa si Khadija. At kasama sa pagiging mabuti ay yung tinatawag na pagiging mabuti sa kanila ay kasama yun sa pananampalataya. So hindi nakalimutan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya pati nung namatay na si Khadija, ang kanyang mga kaibigan ni Khadija ay pinapadala pa rin ng mga pagkain at regalo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil hindi niya makalimutan yung mga ginawang mabuti ni Khadija na itinulong niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagpaparating ng relihiyong Islam. Kaya sa atin, bakit yung sa talak, halimbawa mag-asawa naghiwalay, hindi may iwas, yan ay tinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa naghiwalay. Pero
makikita natin ang babae, pag tinanong mo siya, hindi mo pa siya tanungin, ang kanya kwento sa kanyang ex-husband, lahat masama. Wallahi al-adim, yan ang kadalasan. Si ganito, ugali niya, ganito. Wala, lahat ng tinatawag na pinagsamahan nila ng ilang taon ay nawala. Ang lahat lang na alala niya ay yung masamang mga katangian ng kanyang dating asawa. So, hindi ibig sabihin na pupurihin mo siya sa asawa mo kung nakapag-asawa ka o kaya hindi ibig sabihin nun. Pero, maging makatarungan ka at huwag mong kalimutan ang nagawang kabutihan ng iyong asawa. Kahit na nagkahiwalay. Bago halimbawa, naisip ng isang tao na makipaghiwalay, nakipag-away sa asawa, isipin natin ang wala tansawul fadla bainakum. Yung mga paghihirap yung mga mabubuting pag-ugali, paghihirap ng babae at saka lalaki, yung sakripisyo nila, isipin nila ang bawat isa. Pero, kahit pagkatapos na sila ay maghiwalay, dapat din isipin ang bagay na ito. Katulad nung iba, na anong ginagawa ng iba? Bahala na ang babae na gumastos sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, naghiwalay ang dalawa. May mga anak sila, 2, 3, 4. Ang lalaki, hindi na gumagastos, sinahayaan na lang yung babae na mabuhay ang kanyang sarili. Yan ang karamihan. Marami mga OFW na mga babae na kanilang binubuhay ang kanilang mga anak dahil ang kanilang mga asawa, halimbawa nakipaghiwalay, pagkatapos wala nang pakialam sa kanyang mga anak. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Yan ay tinatawag na malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na tinatawag na nagkahiwalay kayo ng asawa mo at nag-asawa man yung asawa mo, hindi mo binalikan. Pangalawa, obligasyon ng isang tao na gastusan ang kanyang mga anak. Hindi mo nagagastusan ang iyong asawa dahil hiwalay na kayo, wala na kayong koneksyon maliban sa inyong mga anak. Pero obligasyon pa rin sa isang lalaki na gastusan niya ang kanyang mga anak. Napakaraming ganyan. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Nakalimutan na yung mga ginawang sakripisyo ng kanyang asawa, pati sa kanyang mga anak. Dahil nag-asawang babae, pinutol na ang kanyang paggastos sa kanila. Obligasyon yan ng isang lalaki na gastusan ang kanyang mga anak. Ang babae man ay nag-asawa o hindi nag-asawa, obligasyon ng lalaki na gastusan ang tinatawag na kanyang mga anak. So, dapat nating alalahanin ang mga bagay na ito na tinatawag, lalo na sa pagkatapos na naghiwalay ang mag-asawa, ay wag nating banggitin ang mga masasamang katangian. Dahil unang-una, sa ilang taon na pagsasama ng dalawa, may mga pinagsamahan na mga mabubuti. May mga alaala tayo na mabubuti na mga ginawa natin sa bawat isa. Tumulong tayo, yung sakripisyo, yung halos lahat, alam natin yan sa buhay mag-asawa. At isa sa kamalian natin ay yung sinisiraan lang natin yung tao. Lalo pa pag may gustong mag-asawa dun sa dating asawa. Sisiraan at sisiraan at sisiraan. Allahul musta'an. Ayaw niya ng kabutihan sa kanyang kapatid, sa kanyang asawa, sa kanyang dating asawa. So ito ay tinatawag na turo sa atin ng Islam, wala tansawul fadla bainakum. Huwag niyong kalimutan ang tinatawag na kabutihan ng bawat isa sa inyo. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man sana alakum ma'rufan fakafi'u, o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang gumawa sa inyo ng mabuti ay sikapin niyo na makagawa rin kayo ng mabuti sa kanya kung kaya niyo. Kung hindi niyo kaya, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay manalangin kayo para sa kanya. Allahu Akbar. Manalangin kayo sa kanya. Kung hindi natin kaya na tinatawag na gumawa ng mabuti sa kanya, sa gumawa sa atin ng kabutihan, tumulong sa atin, tulungan natin, kung hindi natin kaya, ay ipanalangin natin siya. Allahu Akbar. Napakagandang turo ng Islam na huwag natin kalimutan ang tinatawag na kabutihan ng bawat isa sa atin. Ganun din sa mga magkakapatid, minsan nakakalimutan natin yung tinatawag na kabutihan ng ating kapatid sa atin. Mga kasama sa trabaho, lalo na tayo dito sa abroad, halos karamihan sa atin ay mga abroad. Nung nag-apply tayo, naalala ba natin kung sino yung sumuporta sa atin? Kung sino yung nagbigay sa atin, nagpautang sa atin, yung naggastos sa atin, yung tumulong sa atin, yung nagpakain sa atin. Lahat tayo dumaan sa pag-abroad, yung mga abroad na mga viewers natin. Halos karamihan ay mga viewers natin ay dito sa tinatawag ng Middle East o sa abroad. Nung bago tayo umalis, alam natin
yung tumulong sa atin. Doon pa lang sa lugar natin, probinsya natin, alam na natin kung sino yung tumulong sa atin. Nagbigay sa atin ng pera, nagpautang sa atin. Pagdating natin sa Maynila, sino yung tumulong sa atin? Naalala ba natin sila hanggang ngayon? O yung mga utang ay nakalimutan na? Yung mga tumulong, alhamdulillah. Pero yung mga nagpautang, utang yun, kailangan bayaran. Maraming mga umutang na nag-abroad sila, pagdating dito sa abroad, hindi na, nakalimutan na. Naputol pa yung pagkakaibigan nila dahil sa utang na yun. So tayo, may kinikita tayo. Nung kailangan natin ng tulong nila, tumulong sila. Sila ay nagpautang o sila ay tumulong. Sila ay, ito man ay tumulong sa pera o tinulungan ka maghanap ng trabaho, ano man, huwag natin kalimutan itong kanilang ginawang pagtulong sa atin. Kung may utang tayo, dapat bayaran na natin yun. Huwag nating sabihin na, dapat, sinasabi nga natin sa kanila, unang sahod ko, babayaran ko, pero pang ilang taong muna sa Saudi Arabia, bakit yung utang mo, hindi mo pa man nababayaran? Doon sa utang, nagpautang sa'yo para makatrabaho ka. So ito ay tinatawag na hindi pagiging makatarungan. Kaya huwag natin kalimutan yung nagawang kabutihan sa atin. Huwag natin putulin yung koneksyon natin sa mga tao na tumulong sa atin. Yung sumundo sa atin sa airport, yung naghatid sa atin sa airport na hindi naghangad ng tinatawag na pera, tumulong lang. Kahit batiin mo lang, kumustahin mo lang, hindi naman ibig sabihin na kapag nagumusta ang kaibigan mo o kakilala mo o yung tumulong sa iyo ay agad na maniningil o agad na tinatawag na pasalubong na. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Huwag tayong isipin na ganoon. Yung pangungumusta mo sa kapatid mo na tumulong sa iyo, napakaganda na yun sa pakiramdam na hindi mo siya nakalimutan. Hindi mo siya nakalimutan. Ganoon din yung pagdating dito sa abroad. Sinong sumundo sa iyo? Na mga kaibigan mo o mga kakilala mo, sino yung tumulong sa iyo? Wala tayong sahod, first, second, third months, minsan karamihan, ganyan, wala tayong sahod. Sino nagbigay sa atin ng gastos natin? Sino tumulong sa atin? May mga pangangailangan tayo dito, mga ikama natin, paano tayo nakauwi, yung mga hurub o kanong mga problema sa ikama, sa passport, yung mga tumulong sa atin, na huwag natin silang kalimutan. Kahit kumustahin lang. Hindi mababawasan ng pera natin kung tayo ay mangumusta sa kanila. At hindi ibig sabihin na kapag tayo ay kinumusta ng isang tao ay maniningil na o kaya ay gusto na ng pera. Hindi ganoon. Huwag tayo mag-isip na ganoon. Kundi, huwag natin kalimutan yung kabutihan na nagawa sa atin ng ibang tao. Huwag natin kalimutan yun. Kumbaga sa halimbawa ay tayo sa ating mga sarili. Di ba napakahirap? Kapag umuwi ka ng Pilipinas na wala kang dalang pera o naubos ang pera mo, wala kang malapitan. Wala kang malapitan, di ba? Ramdamin natin yan. Ikaw man ay sa Pilipinas, pagdating na ikaw ay nangangailangan, halimbawa, nagkasakit ang isang tao, wala siyang kayamanan, na kukuti lang ang pera, hindi ano. Ngayon, tinitinan mo, saan ka lalapit? Wala kang malapitan. Di ba napakahirap yun? Noong ikaw ay may sahod, bigay ka doon, bigay ka doon. Nung dito ka, napadala ka doon. Pero ngayon, kailangan mo ng tulong, wala. Walang nangumusta sa'yo, walang pakialam sa ibang iba. Masakit yun, di ba? So, kung sa atin man yun, isipin din natin ang mga tao na tumulong sa atin. Kahit wala tayong maitulong, yung pangungumusta sa kanila. Kung may tulong tayo, hindi lang kayamanan. Hindi kailangan na mag-uwi ka ng 1 kilong gold dahil natin kaya bumili ng ganun. Kahit yung mumurahin lang na meron tayong may uwi sa Jada, 15 real, 20 reals na sa Jada, malaking ano na yun sa kanila na hindi mo nakalimutan ang kanilang ginawang kabutihan sa iyo. So kung ayaw natin mangyari, ayaw natin mangyari sa ating sarili, siyempre ang iba ayaw din nilang mangyari sa kanilang sarili. Ganun din sa mga guro natin. Napakarami. Mula elementary tayo, nung high school tayo, yung mga nakapag-college pa, sila ang nagtiis sa atin na magturo ng ABC, alif, bata. Sila yung nagpahirap sa iyo ain, yan mga ganun. Yung alif, kailangan bigkasin mo yan. Sila yung nagtiyaga na magturo sa iyo ngayon, nakakabasa ka ng Quran. Sila ba ay kinukumusta mo ngayon? Sila ba ay humingi ka ba ng dua, panalangin para sa kanila? Natuto kang bumasa ng Quran dahil sa kanila? Natuto kang magsagawa ng sala dahil sa kanila? Natuto ka sa pag-aaral mo ngayon na sa tinatawag na Western man o ito man sa Arabic man, na narapat huwag natin kalimutan ang mga guro natin. Minsan, isa sa mga ulama na siya ay binigyan ng pagkakataon na makapag-lecture. At nung umupo siya, nasa harap niya yung kanyang doktor. Dati, pero lahat sila ngayon ay doktor. Pero yun ang matagal na niyang teacher, guro.
Sinabi niya na, wallahi, hindi ko kaya mag-lecture na nasa harapan ko ang aking doktor. Maliban sa pahintulot niya. Wallahi, hindi siya, sabi niya, kung hindi lang ako kinausap kinausap na ako yung magigis sa araw na ito, at alam ko na nandyan ka, hindi ako magsasagawa ng lecture na ikaw ay nasa harap ko. Respeto niya, Allahu Akbar, sa kanyang guru. Pero, sabi niya sa pahintulot mo ay, dahil ito ay tinatawag na kasunduan, walang, inshallah, ako ay magsasagawa ng lecture. Pero isa ito sa minsan may mga tao na nakatapos na ng kulliya, nakatapos na ng college, naging doktor, parang lang sa kanya yung kanyang guru. Wala na siyang pakialam sa kanyang guru. Mayabang na siya, minsan may mga ganoon na halos wala na siyang tinatawag na pakialam at hindi nakalimutan niya yung saan siya nagsimula. Kung saan siya nagsimula sa kanyang pagbabasa. Kung sino nagturo sa kanya ng tinatawag na kalkala, sino nagturo sa kanya ng mga tajwid, nagturo sa kanya ng tinatawag na pagbasa, mga kahulugan ng hadith, o anumang mga turo sa iyo. At kaya ngayon, ikaw ay nasa kinalalagyan mo dahil unang-una sa kanila, unang-una Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos ng Allah ay itong mga tao na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila yung naging dahilan na umabot tayo ngayon sa ating kinalalagyan. Tayo ay nakatapos ng pag-aaral, natuto dahil sa ating mga guru. Kaya narapat lamang na itanong natin sila, kumusta sila, kung may mga kailangan na may tulong tayo, gawin natin. Kung makabigay tayo ng regalo, magbigay tayo ng regalo kung na kailangan. So dito po, sa ganitong pamumuhay ng isang tao, lalo na sa mga kaibigan, maraming magkaibigan. Makikita natin, noong mga high school, college sila, nag-aaral sila, best friend, magkaibigan. Sa mga babae, sa mga lalaki, mag-best friend. Pero, nung sila ay nagtatrabaho na, kalimutan na. Kaya nga dati nakita ko yung post na sinabi niya, dati kaibigan, ngayon di na magkakilala. Di ba? Maraming ganun. Nasaan na yung dating pinagsamahan? Nasaan na yung oras na kayo ay minsan ay masaya, lumalabas doon, pumunta doon, naglalaro, high school, college, nagkukwentuhan. Ngayon, hindi na magkakilala. Nakalimutan na yung tinatawag na kabutihan ng bawat isa. Subhanallah. So, isa ito sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na isa po sa kasama sa magagandang turo ng Islam ay inuutusan tayo na wala tansawul fadla bainakum. Huwag niyong kalimutan ang kabutihan na nagawa ng iba sa atin. Yan po ay isa sa ipasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at dapat hindi lang malaman natin kundi sa buhay natin. Sa pakikitungo natin sa ating magulang, sa ating asawa, sa ating mga anak, kahit sa ating mga anak, hindi ibig sabihin na tayo ang magulang, hindi natin titignan yung tinatawag na tinulong sa atin ng ating mga anak. Ganun din sa mga magkakaibigan, sa ating mga guro, sa pakikitungo natin, kahit sa hindi mga Muslim, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya nakalimutan si Mut'im bin Adi, na isang hindi mananampalataya. Kaya po, panatilihin natin ang isabuhay natin ang aya na ito na sinabi ng Allah sa Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum. Huwag niyong kalimutan ang kabutihan na nagawa ng bawat isa sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.